food explorers. Mula sa Banawi Street, Quezon City hanggang Cavite. Sama-sama tayong mag-food trip. Mula sa Fresh Ka Farm, tuturuan ko kayong gumawa ng nilasing na manok. At bacon wrap sitaw. Bibigyan din namin kayo ng tips kung paano mag-alaga ng sitaw sa sarili niyong bakuran. Dadalhin naman tayo ni na Hershey at Jude sa Cafe 305. Saksihan kung paano na food coma ang castmates ng Jose and Maria's Bonggang Villa. Ganyan pala lasa niyan. Alam nyo, lava cake talaga siya kasi ang init niya. Yung ice cream na tutunaw-tunaw na, oh my God, ang majestic niya. Japanese food naman ang craving ng magtropang sina Bruce at Luis. Kaya sa Kyushu Ramen nila napiling mag-dine in. So ito guys, medyo uminit na dito kasi napaka-anghang ng pagkain na to. Pero nagugustuhan ko. It's quite creamy kasi merong coconut. Isa dun sa mga umuusbong na industry sa atin, which is I think malayo pa yung pwede nating ma-explore when it comes to winemaking. So maraming local makers ng ating alak. Kagaya nung binisita natin nung nakaraan yung kaibigan natin na si Ma'am Edna na meron siyang dragon fruit wine. And yun nga, yung isa sa mga pinakamatagal na talagang ginagawa is yung Big Nai wine. So parang yun lang yung naging inspiration ng ating dish. Reminiscent ito or inspired ito ng isang French classic na tinatawag nilang coq au vin o manok na marinate sa red wine. So same process basically, pero yung cut lang yung iibahin ko dito. I'll just cut it into half. So ito yung manok natin. Madagdag ko lang din, kakaibahan lang siguro or yung difference lang ng recipe na to doon sa traditional na coq au vin is gumagamit sila doon ng tandang. And of course, yung klase ng wine na ginagamit nila is iba doon sa gagamitin natin for this recipe. So we're just going to season yung ating chicken with some salt and pepper. Then finally, yung ating wine. Parang part na rin ng ating pagbababad is yung ating shallots or yung Tagalog na sibuyas tsaka yung bawang. So yung babad natin sa manok natin, ideally, mas maganda ito kung gagawin natin overnight. Pero kung nagmamadali na kayo, siguro just give it at least 30 minutes. Pwede nyo na isalang. Coffee break muna. Our latest coffee stop, Banawi Street sa Quezon City. At ang cafe na ito, nagpipida rin ng mga nakakatakam na selection ng comfort food. May kakaibang recommendation ng comedians na sina Hershey Neri at Jude Gonzalez. Bonggang-bongga talaga dito sa Cafe 305, no? Paano yung describe your experience in Cafe 305 in one word? Bonggang, bongga, bongga. Bongga. Sa sarap ang mga pagkain dito, grabe. Well, actually, Cafe 305 po is just our home address. It's where our commissary is located. Tapos, doon din po lahat. It's like a food haven for us. Kasi with Cafe 305 po, our main menu is the food. It's like a comfort food from your home. Na-restructure siya into something na, oh, why not we add coffee? Okay, so ito yung strawberry, chocolate, and cheesecake. Yes. So, unahin natin ng strawberry. Sige. Alam niyo, paborito ko talaga ang strawberry. So, may bias ako sa mga strawberry dishes. Tama. Uy. Alam mo, may buo-buo pa siyang strawberry. Tapos light lang yung pagka-chiffon cake niya. Yung icing niya, tama lang din yung tamis, diba? Oh my goodness! Bonggang-bongga, may parating pa tayong dessert! Nakapakita niyo po yan! Oh my goodness! Ay, nako Hershey. Pang-last natin to. Sige.
Chocolate. Hindi lang halata, pero mahilig ako sa tsokolate. Sarap. Ang daming chocolate chunk. Oh, tingnan Chocolate nyo. overload siya. Ang dami. Tapos, it's not even overpowering. Sarap. You know? Diba, alam mo yun, yung hindi siya sobrang, tamis, hindi siya ganun. Doon tayo sa cheese. Yeah. Diba? Try natin, ha? Ano sabi? Ano sabi? Naiyak ako. Ang sarap. Ito. Sa lahat ng tikman kong cheesecake, ito, pinaka-magaang. Masarap sa coffee yan. Masarap sa coffee niyan, grabe Oo niyan. nga. Parang masarap nga siya Sarap sa sa coffee. coffee. Guys! Alam nyo, lava cake talaga siya kasi ang init niya. Ayun, umuusok. Oo, umuusok-usok pa siya. Tapos yung ice cream na tutunaw-tunaw na. Tapos, oh my God, ang majestic niya. Tapos ang ganda-ganda niya, ang bango-bango niya. Chocolate. Diba? Oh, nakakaiyak. Yan ang masarap dyan. Ang sarap. Ganyan pala lasa niyan. Sakto lang ang tamis. It's not... Malalasahan mo yung lasa ng chocolate. Dahil mahilig kumain ng pamilya Orozco, naisipan nilang itayo ang Cafe 305 para ibahagi sa Pinoy foodies ang kanilang family recipes. It's a comfort food po made by our chef, which is our mom po. Yung food na in-offer sa bahay namin, yun lang yung gusto namin i-endorse with everyone. For example, pagka it's Christmas season, we know na Morcon is coming. But yung pasta, it's just a normal menu at our house. So si mommy po, laging nagkukook ng pasta, iba-ibang selections. Para lang malaman yung mga food explorers ha, alam natin yung character ni Jude sa Jose Marias Bougainvillea ay, ano ba character mo doon? Matakaw. Matakaw na... Chef ka ba matakaw. doon? Hindi, matakaw Hindi na ka chef, pero matakaw. Matakaw lang talaga ako. Okay. Ngayon po, matakaw pa rin ako ngayon. Hindi, pero yung fun fact ko sa inyo is, nagluluto talaga tong si Jude. Nag-culinary. Nagluto ba ako? Oo. Paano di halata? So, kung ikaw ay lasagna, siguro ako truffle, para ba ito sabihin? Truffle. 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 Truffle, oh. Truffle. Yung pasta niya, matigas-tigas. Ano yung tawag? Hindi po siya undercooked ha. Al dente. Al dente. Alam mo ba yun? Ding-dong al dente. Ding-dong al dente Tama ba? ba? Hindi. Hindi ba siya, no? Sino? Al dente. Al dente Richards. Tama. Ano tong green? Pesto yata. Pesto. It's very herby. Ako, medyo na-stock up ako sa Morcon. Sarap. Manipis yun na beef. Sa akin gusto ko yung combination niya, melited. Cheers tayo kasi balita ko bonggang-bongga daw Wow. ang ratings ng Jose Marias Oo nga. Bougainvillea. Yeah. Kaya nagsa-celebrate tayo ngayon. Wow! It's a good sandwich. Diba? Old school yan. To bonggang-bonggang barbecue. Yeah! Alam nyo, ang sarap ng barbecue, yung kulang na lang swimming pool. Toasters. Cheers! Wow. So after natin mababad yung ating manok, at least 30 minutes, pwede na yan. Kung makikita nyo, parang nagmansya na yung ating red wine. Doon sa balat ng ating manok, so tatabi lang natin yan. Making sure na maitabi natin or maisave natin yung marinade natin. We'll use that yung parang pinaka-base ng ating sauce. Tanggalin lang natin yan before we proceed doon sa ating cooking process. Saka natin isi-sear yung ating chicken. Once na nakakuha tayo ng magandang kulay doon sa ating chicken, pwede na nating ilagay yung ating kaldo. And yung ating pinagbabara ng manok.
Dadagdagan pa natin yan ng iba pang sahog. So we have here yung ating shiitake mushroom, fresh. Kung wala kayo nito, pwede nyo gamitin yung in-can. So inihiwalay ko lang yung pinaka-stem. Since mas makunat yung stem ng mushroom kesa dun sa pinaka-cap, i-chop lang natin siya ng mas maliit. Igay lang natin. Dagdag lang tayo ng celery. And lagay lang natin yung ating mushroom caps. Takpan lang natin to. I-reduce lang natin ng kaunti yung sauce. Pagluto na yung manok, pwede na tayo mag-serve. Siyempre, gagawin na muna natin yung isa sa mga sides natin. Healthy knob of butter. And then, mash lang natin yan. Kung meron po tayong mga ganitong gulong sa bahay, huwag po natin itapon kasi pwede natin na pagtaniman ng mga gulay. So tulad ng ganito, meron dalawang gulong, lalagyan po na lang natin ito ng lupa o dadagdagan ng lupa para pagtaniman natin. So sa ganitong setup, pwede natin pagtaniman po ito ng sitaw, lalagyan po natin ito ng lupa at kaunting pataba. Taniman po natin ito ng buto ng 2 o 3 buto sa dalawang gulong. Isa sa unang sulok, isa sa pangalawang sulok, at isa sa isang sulok. Pagkatapos magtanim, diligan na po natin siya. Mas advantage po itong gulong na pag nagtataniman kasi malawak po ang portion na pinaglalagyan ng lupa at yung gapang ng mga ugat, nakakagapang siya ng mahaba at maraming nakukuha na sustansya sa lupa. So malago ang resulta ng mga gulay natin. Kumuha po tayo ng kawayan o kahoy para paglagyan po natin ng balag para sa sitaw. Pag gumagapang po ito, ang sitaw dito sa balag na kawayan o kahoy na ilalagay natin. Kailangan huwag po natin patamaan yung tinanim natin na buto. Ganito na po ang hitsuran ng ating itinanim na sitaw. Pinaglagyan ng balag sa gulong. Sa loob po ng 1.5 months, mag-start na po siya ng pamumulaklak. 4 to 5 months, tuloy-tuloy po ang pagbubunga nito. Tuloy-tuloy lang din ang pagdilig natin, maaari lagyan din siya ng pataba na organiko para lalong lumusog at marami pang bunga ang mapoproduce na sitaw. So ito yung kanilang freshly harvested na sitaw. And yun nga, kadalasan, pag magluluto ka nito, partner na ibang gulay or kung siya yung bida, adobo yung luto natin. But this time, gawa tayo ng simple lang. Pwede nyo ring isama to dun sa menu ninyo pag medyo social yung gathering sa inyong bahay. Bacon wrap sitaw. So we have our string beans here. Kakat lang natin siya ng magandang size. Pwede na tayo mag-wrap. So ito yung ating bacon slices. So meron na tayo ditong kumpletong set. Yung pan natin, tinatawag na rin niya tayo. Konting oil lang kasi since we are using bacon, so maglalabas pa yan ng mga mantika niya.
Now, this is optional. Para dun sa ating pan, lagay lang tayo ng bawang. Para lang magkaroon ng ibang lasa yung oil natin. So basically, we're infusing it with garlic flavor. Saka natin ilalatag yung ating sitaw na may bacon. For the sauce, simpleng-simple lang to. We have sour cream. Kung wala kayong sour cream, pwede nyong gawin all-purpose cream, tapos lagyan nyo ng konting acid. Parang yung pinaka-panimpla natin dito is yung ating mayonnaise. This would also help yung viscosity o yung lapot nung ating sauce. Kung ayaw nyo masyadong runny, medyo kakapal siya. Let's just add in some fresh herbs. Meron tayo ditong chives. Pwede rin kayong gumamit ng spring onions. Some parsley. And of course, pepper. For more vibrant flavors, lagay lang natin yung zest ng ating lemon. Dinadayo po yung Kyushu Ramen dahil po sa sinaserve namin na affordable yet quality Japanese food. Like po ng shrimp tempura, niluluto po namin siya ng dahan-dahan para po makuha yung golden brown na crispy texture niya. And then, we serve laksa ramen po, Japanese version ng laksa na creamy po with coconut milk and slightly spicy po siya. Pagdating naman po sa sabaw ng ramen namin, we have secret sauce para po siya maging flavorful, maging rich and savor po. Para masubukan ang isang kakaibang ramen experience, dumayo sa Kyushu sina Bruce at Luis, ang castmates ng JMA Soap na asawa ng asawa ko. Bro, balita ko kakatapos mo na ng training. Alam mo, dahil dyan, ako bahala sa'yo dito kasi kailangan natin ng protein, di ba? At akin tong akat sa kuro. Itong dalawa sa'yo. Sa akin naman yung laksa and this is the chanpon. Originally, yung laksa daw is from sa Singapore, but this one is the Japanese version. So I'm quite curious kung ano yung pinaka-difference niya or yung similarities niya. So, yung spice level naman niya, I think it's just enough. It's quite creamy kasi merong coconut milk daw na mixed sa soup niya and it's very savory. So ito guys, medyo uminit na dito kasi napaka-anghang ng pagkain na to. Pero nagugustuhan ko. Now, what we're trying is the chanpon ramen. It's heavy on the seafood side also. There's squid balls, there's crab sticks, there's shrimp, but also there's some corn.
hindi siya maanghang at all. And if you're like Bruce na hindi masyado pang nagtatry or hindi mahilig sa ramen but you're willing to try, I think this one is a good starter for your taste buds. Alam nyo guys, Kuro means black. And bakit black? Diba? Because here in the Kuro ramen, they use black sesame paste. Tatikman natin guys. Hindi ko ma-describe to. Pero sobrang sarap. Seryoso. Now, baka mag-ramen ako twice a week dahil dito. Alam nyo guys, yung episode na to, 3 hours long. Kasi kakain lang ako ng kakain dito ng same na pagkain. Kami ni Bruce sa set, pagka hindi kami nagtitake ng mga eksena, pagka nasa standby area, nasa tent, wala kami ginawa ni Bruce, bila Joe and Bascon, kundi kumain lang. So, nag-enjoy kami pagka may pagkain, yung mga ganito. Walang tirang pagkain dun. Inuubos namin lahat. Pero you know what this reminds me of? What? There's a scene in our show, yung kumakain tayo ng Boodle Fight. Na lahat tayo ng kalasag kumakain. Everyone, it reminds me of the Alakdan, Bakulaw, kumakain tayo. Palagi lang kami kumakain dyan. Yeah. Speaking of kalasag, and guys, please do continue to support our show, Asawa ng Asawa Ko. That's every Monday to Thursday, 9:35 p.m. sa GMA Prime. Si Ma'am po ay anak niyo, sir? Dito ka rin sa Kwan? Nagsistay? Sa kabilang farm po. Sa Kalumpang Sir Kapu. Sa may si Scabsu? Yes po. The best? Harap po. Kamay-kamay lang tayo. Cowboy to eh. Cowboy. Nasapin natin ang farm-to-table experience sa iba't ibang paraan. Nariyan ang sariling pagpupunla. Ang pagluluto sa kusina ng may pagmamahal. At ang paghahain sa mesa ng kaaya-aya. Ang ganitong pagkain hindi lang pumapawi sa gutom. Nagbibigay rin ito ng ngiti sa sino mang kakain.